Just be mine, and I'll be yours forevermore. Hi guys, so ngayon na lang ulit nakapag YouTube. Na-miss ko kayo. Dito ako ngayon sa office namin, bahay. Today is Monday. Ngayon na nagkaroon ng free time kasi simula nung nag-start yung Manila Cheesesteak, yung hindi ko masabi na restaurant, yung small business restaurant ko. Nakikringe pa rin kasi ako pag nasabi kong restaurant ko or basta pag may nagko-congrats sa akin, parang yung feeling na hindi pa ako sanay. Ganun din kasi ako pag may birthday ko tapos binabati ako ng happy birthday, parang ayoko. Ganun din ba sa inyo? Baka ako lang yung ganun. Pero okay lang, masasuko yung nakakaiba ako. Diba nga sabi nila, if you do what everyone else is doing, that's the problem. Being different means you're on the right path. Isa ako sa different. So, isa ako sa kakaiba na ayaw ko yung congrats or ayaw binabati ng happy birthday or anything na pinupuri ako. Parang hindi ko alam ano tawag sa feeling niya. Ngayon lang ako nag-free time Monday kasi pag Monday sa restaurant, close kami. Kasi since konti pa lang yung mga tao namin, same people pa lang yung mga nagtatrabaho, binibigay ko na sa kanila to as parang rest day nila. Eventually, hindi talaga rest day kasi pagdating ng mga hapon or late lunch, magsistart na sila ng productions. Ang Monday for Manila Cheesesteak is rest day and / production day. Pero ngayong araw pa lang talaga ako nakapag-gym ng morning ulit. Then, ito, since free time ko, inaasikaso ko yung barangay clearance ng Manila Cheesesteak. Ang daming requirements na kailangan. Dito ako sa office ngayon para mag-print. Then, punta tayo sa Ayala to 30th para magpasa ng mga requirements and makakuha ng barangay clearance. Magkakwento lang ako ng konti about sa Manila Cheesesteak. Kasi marami rin nagtatanong kahit yung mga pupunta dito nagda-dine in. Kung saan ko ba nakuha idea. Sa mga hindi nakakala ng Philly Cheesesteak. Yung ibang tao kala nila na ako talaga gumawa ng Philly Cheesesteak. Which is nakakatawa kasi alam ko meron na rin mga nagbibenta ng Philly Cheesesteak dito. Pero hindi ko alam bakit hindi pa aware yung mga tao or baka hindi pa talaga nila na-try. So magkikwento lang ako ng konti. Dapat 2018 or 2019 gusto ko na talaga mag-business ng Philly Cheesesteak since wala nga Philly Cheesesteak dito sa Philippines or Manila, or kung meron man para sa akin, hindi niya nami-meet yung expectation kung ano talaga yung lasa ng authentic Philly cheesesteak. Sobrang daming nangyari, as in, parang sobrang hirap pala talaga mag-start ng restaurant, as in, sobrang hirap. So, it took me 7 years para masimulan siya. Siyempre sa 7 years, may mga nakaisip na gumawa ng Philly cheesesteak dito. Dahil pa rin nagsasabi sa akin na dito lang doon nila na-try yung Philly cheesesteak. Ang main mission ko talaga dito is kung paano yung mission ng mga Korean restaurant, yung mga samgyeopsal. Paano nila minarket yung mga Filipino kung ano yung Korean grill or samgyup. So gusto ko rin ganito mangyari sa Manila Cheesesteak na malaman ng mga Filipino na merong Philly cheesesteak na nag-i-exist. And gusto ko na matry nyo kasi for me, masarap talaga siya. Siyempre, ang Filipino is hindi naman talaga mahilig sa sandwich. May iba mahilig pero ang Filipino, I know, is mas mahilig pa rin sa rice. So nilagyan ko rin yung menu ko ng rice talaga na cheesesteak style pa din. Since bata ako, lagi talaga kasi kami kumakain sa labas. Then, ayun, sobrang nahilig kami sa food. I think alam ko na kung ano yung masarap sa hindi. Sa mga natry ko mga restaurant, either abroad or dito. Yan, piprint muna ako ng mga documents for barangay clearance. Na-miss ko kay YouTube. Samahan niyo ako throughout the day. Grabe, ganyan karami yung requirements sa barangay clearance. Baka kulang pa nga tayo, hindi ako sure. Mag-aangkas na lang ako ngayon kasi 5 minutes away lang naman sa amin yung 30. Tayong naman kung magagrab pa ako. No to fixers, guys. Dito sa Pasig, bawal fixer eh. Guys, wala daw barangay clearance dito. Dapat daw sa mismong barangay ako pupunta. Halatang baguhan, di ko alam na dapat sa mismong barangay pala namin pupunta. So, bukas ko na lang asikasuhin. Magpapa-facial na lang ako ngayon. This year, di pa ako nagpapa-facial eh. Dati, every month ako nagpapa-facial. Pero ngayon, nagpapaya tayo. So, it's time to go back and alagaan ulit natin yung skin natin. Then after, titingin ako kung anong showing ngayon. Manonood ako ng sine mag-isa. Ngayon, bili tayo ng ticket. Ganda. Okay pala yung facial dito. Ngayon, gawin ko na ulit monthly. Ito kaya papanoorin ko? Leonardo DiCaprio or The Rock, Dwayne Johnson. Maganda raw to, sabi. One bottle after another. Huwag to, guys. Huwag talaga yan. Lipat lang ako ng Estancia, guys. Kasi PM pa yung showing ng one bottle after another. Lipat ako mall. Sa Estancia, 5:30 PM eh. Masyadong matagal. Jumbo juice muna tayo. They don't really wanna hear the truth no more. Think they scared how I make them feel. And you
can say anything you want about me. I ain't worried, that don't make it real. They don't really wanna hear the real no more. Think they scared how I make them act. And you can say anything you want about me. I ain't tripping, that don't make it fat. Guys, ganda ng movie. Ngayon, may bibilin lang ako. Pero grabe, 2 hours and 41 minutes yung movie. Tagal pero sulit naman. Ang ganda. Daming suspense. Ginabi na ako guys. Ampas na lang ulit pa uwi. Gonna dust it off with my own hand. Production day. Side.